Salamat sa Panginoon. Amen. At ang mga lakas na ito ay uukol natin sa Kanya. Karapat-dapat po yung Panginoon. Praise the Lord! Minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon. Ang purihin ng Diyos. Ang Diyos sa kapila. Para po sa susunod na bahagi, narito po si Brother Joseph. Isang Amen. maliwalas na umaga sa lahat mga kapatid. Di ba kayo binaha sa inyo? Sa amin malalim. Sa may bukid pero hindi aabot talaga sa lupong sa mga bukid lang. Talagang mga palay ay inabot. Yung palay ko naman matagal nang nag-guess sila at Sister Sol talagang inabot. Alas 50% lang ang nakuha. Kaya ganun pa man, ang mahalaga sa harapan ng Diyos ay itong katawan na ito na ligtas, malakas, malayo sa anumang kapamakan, malayo sa anumang karamdaman. Praise God. Kaya sinisikap na maglingkod at magpatuloy sa buhay na ito sapagkat wala tayong ibang gagawin kundi Diyos at sa pagitan ng Panginoong Jesucristo na ating ikakaligtas mga kapatid. Ako naman actually noon, nung nag-scriptural pa ako noon, talagang may pattern yung ginagawa ko. Pero nung marami akong naintindihan, naunawaan sa mga salita ng Diyos, hindi kailangan pala yun mga kapatid. Ang mahalaga yung salita lang ng Diyos, sapat na yun para maramdaman natin at makilala natin ang maging kaliwan sa atin ang salita ng Diyos. Kaya magbabasa lang ako mga kapatid, Romans chapter 5 at ang mga susunod. Yamang nga ng mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tignan nyo yung mga salita mga kapatid, napakaganda. Yan yung mga dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Na hindi lahat ng tao o lugar siguro o bayan mga kapatid, kasi tayo ay magiging bayan mga kapatid. Tignan nyo yung mga nangyayari sa ating kapaligiran. Verse 2, sa pamamagitan din naman niya ay nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo at nagagalak tayo sa pag-asa ng kalawalhatian ng Diyos. Alam niyo ba ang kalawalhatian ng Diyos? Palapakan natin ang Panginoon. Verse 3. At hindi lamang gayon, kundi naman magalak tayo sa ating mga kabigatian na nalalamang ang kabigatian. Nalalamang ang kabigatian ay gumagawa ng katigaan. Sa buhay na ito, mga kapatid, kahit na sabihin natin ikaw ay isang bilyonaryo, bilang isang tao ay nagkakaroon pa rin ng drama o problema sa buhay na ito. Mga kapatid, huwag niyong sabihin na tayo lang na mahirap o na nakakaranas ng mga hindi po. Pati yung mga sabihin natin mga milyonaryo o bilyonaryo, ganoon din, parehas din mga kapatid. Verse 4. At ang katiyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. Verse 5. At ang pag-asa hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Ito lang, sapagkat nang tayo ay mahihina ba, ay namatay si Kristo sa kapanahonan dahil sa mga masama. Sapagkat ang isang tao ay bagya ng mamamatay dahil sa isang tao matuwid. Bagaman dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mangangahas mamatay. Katapwat, ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin.
Lubha pa nga ngayon, inaaring ganap sa pamagitan ng kanyang dugo, ay mga ligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noon tayo ay mga kaaway, ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lubha pa ngayon, mga kasundo na, ay mga ligtas tayo sa kanyang buhay. Talagang may galit ang Diyos, mga kapatid. Tingnan nyo yung nangyari sa... dito ko na unawaan, mga kapatid, na galit na talaga ang Diyos sa masama. Ang Pangasinan, since 2008, since I was, nung ako ay pagkabata, yun lang ang pinaka-worst na alam ko na naging... alam ko, hindi ko alam kung may namatay doon ang Pangasinan. Bakit kaya ang Pangasinan nililigtas ng Diyos? Hindi ba naisip yun? Hindi ba kayo nagtatanong sa na yun lang, yung 2008 talagang, kasi nga, yung San Roque lang. Ay, Undoy pala yun, Piping. Piping ba yun? Undoy. Piping yata yun, may nangamatay. Hindi dahil doon sa bagyo, dahil nga mali yung protocol na sinunod ng San Roque Dam, biglang maraming namatay dyan sa Rosales noon sa sobrang overflow, mga kapatid. Verse 11 na tayo. At hindi lamang gayon, kundi tayo ay magalak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya ay tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sapagkat ang kasalanan ay nasa sanlibutan hanggang sa dumating ang kautusan, ngunit hindi ibinilang ang kasalanan kung walang kautusan. Bagamat ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang sa kay Moises, kahit doon sa hindi nagkasalaman ng tulad sa pagsalangsang ni Adam, na siya'y anyo niyong darating. Tatapwat gayon din ang kaloob ng walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos. At ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Jesucristo. At ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala, sapagkat ang kahatulan ay dumating sa isa sa ipagdurusa sa pagtatapot. Ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ikaaring ganap. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, lubha pang magsipaghari sa buhay ang nagsitanggap ng kasaganaan ng biyaya ng kaloob ng katwiran sa pamamagitan ng isa sa makatuwid bagay Jesucristo. Ang tinutukoy doon yung si Adam, mga kapatid. Nung nagkasala ang lahat. Kaya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang biyaya ay sasagana, at ang kaloob ng katwiran ay sa pamamagitan ng isang, mga kapatid. Itong ano bang tawag nila doon? O pista ng patay. Naniniwala sila na ang patay na yon, pag nag-alay ka ng misa sa simbahan, maraming nag-alay ngayon. Depende kung regular o special. Yung special, mas mabilis yun, jet plane ang kasakyan doon. Pero pag irregular, baka burarol lamang lang. Hindi makarating sa langit. Kaya ngayon, totoo yun. Bakit kanyo? Nung nasa trabaho ko sa Mercury Drug, mismo ako ang nag-aalay, minsan nag-aalay ng
misa every sa may-ari ng ay talagang ginagawa nila every may mga okasyon para daw mapabilis yung kanyang pagpunta sa langit, mga kapatid. Kaya dito, mga kapatid, sa kasalanan na ito na original sin ay wala na, mga kapatid. Kung sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay mawawala po yun, mga kapatid. Verse 18. At kung paano sa pamagitan ng isang pagsaway na dumating ang hatol sa lahat ng tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamagitan ng isang gawa ng katwiran. Ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikakaaring ganap ng buhay. Verse 19. Sapagkat kung paano sa pamagitan ng pagsaway ng isang tao, marami ang naging mga makasalanan. Marami talaga, mga kapatid. Gayon din naman sa pamagitan ng pagkalima ng isa, ang marami ay magiging matuwid. Ito favorite ko ito, mga kapatid. English mo yan. Brother Gideon. For as by one man disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall be many made righteous. May matuwid ba? Amen. Sa harapan ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Marahil sa harapan ng tao walang matuwid. Kasi tao yan eh. Pero sa harapan ng Diyos, mga kapatid, maliwanag ko, may mga matuwid. Bakit? Sa kasaysayan ng Biblia, maraming binanggit. Sila Noah, sino ba yung narapture? Sinabi niya yung narapture? Yes. Elias, o sino mayroon pa yung isa eh? Enoch. Sa Acts, mayroon din eh. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Parang dinagit din eh. Mayroon eh sa Acts. Nakalimutan ko ng pangalan. Pero mayroon. Pero hindi sinabi na papuntang langit, mga kapatid. Hindi natin alam kung saan sila dinala ng Diyos. Walang sinabi na pumunta sila sa automatic langit. Sa ating panahon, mga kapatid, ito ang nakita ng Diyos sa iglesyang ito. Yung maraming matuwid. Baka isa sa inyo, mga kapatid. Hindi natin alam sa iglesyang ito dahil nga marami, sabi niya, hindi lang naman isa. Kasi nga, ang righteousness hindi naman sa harapan ng tao. Ayaw pa ng tao, hindi ka righteous sa kanya, okay lang yun. It is not necessary. Pero sa harapan ng Diyos, kung gumagawa ka ng mga mabuting bagay, ayon sa iyong pinaka magaling na paglilingkod, magiging righteous ka sa harapan ng Diyos. At sinisiguro ko, mga kapatid, sabi ng Biblia, anuman ang hilingin mo, hindi ka ipapahiyan ng Diyos. Verse 20. At bukod rito ay pumasok ang kautusan upang pagsuway ay makapanagana. Datapwat kung saan nagana ang kasalanan ay naganang luma ang biyaya. Tingnan niyo, mga kapatid, verse 21. Upang kung paano ang kasalanan ay naghari sa ikakamatay, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katwiran sa ikabubuhay na walang hanggan. Ito na yon, yung mga pagkabuhay na maguli sa pamamagitan ni Kristo na Panginoon natin. Gusto niya mabuhay na maguli? Amen. Amen. Kasi hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Ang malaga, naglilingkod tayo kung sa paningin ng Diyos tayo ay righteous at nagtagumpay tayo, bubuhayin tayo ng maguli ng Diyos, mga kapatid. Ako noon, hindi gano'n ang pananampalataya ng sino, rapture ang gusto ko eh. Pastor eh. Oo, totoo po yun, rapture. Pero hindi, ayaw ko na ngayon yung rapture. Kasi mas gusto ko yung buhay, mga kapatid, na makikita ang kalwalhatian ng Diyos sa bilyon na mga katao sa mundong ito. Kung nakita mo ang kalwalhatian ng Diyos na bumababa, makikita mo si Kristo, anak ng tao. Isa ka sa pinakamapalad. O daig mo ang presidente, daig mo ang mga prime minister, daig mo ang propeta. Daig mo sila na nauna ng lingkod na sila, ginangat nila yung ganun na pangyayari, yung masusulat sa kasaysayan. Pwede kang magsulat kung nakarating ka sa
millennial, nakita ko, akalain mo, maraming maingit sa atin, mga kapatid. Verse 22. Ano nga ang ating, dito, wala na ba yan? Last na yan? Wala na dito. Yun. Okay na, mga kapatid. Ibalik mo sa verse 1 and 2. Yan lang, basahin lang natin ulitin. Sandali na mga kapatid. 1 and 2. Yamang na mga inaring ganap sa pananampalataya. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Itong word na ito, mga kapatid, marami pang hindi nakakaunawa nito. Paano nila luluwalhati ng Diyos kung hindi nila kilala? Alam nyo ba na sa gitna ng mga hintil, nakita ng Diyos ang pagluwalhati ng mga taong ito na hindi nakita sa mga iba't ibang lugar, maging ang Israel ay hindi parang nagtampo ang Diyos sa kanila sapagkat hindi nila binigyan. Ano ba ang kaluwalhatian? Sa tao mayroon din, mga kapatid. Ang lugar mayroong kaluwalhatian. Sa tao, sino bang pinakamaluwalhati sa atin? Ang presidente. Di ba? Ang presidente, hindi mo pwedeng labitan yan, nakamayan. Kung nakaupo pa yan. Bago mo malapitan yan, bago mo makamayan yan, pipiliin ka ng mga PSG, Personal Security Group ba yun, o guard niya. Halos kumparan ka. Sa totoo lang, halos kumparan ka. Titignan lahat, pati tayo mo, baka sisilipin, baka mayroong nakalagay dyan ng mga something, pati bunganga mo, baka mga nakalagay. Totoo po yun. Nakapag-cover na po ako ng presidente, si Arroyo. Noong panahon ng Undoy, dumating siya dyan. Naka-helicopter kami noon. Isa akong photojournalist. Bago kami isa lang sa kay Presidente, siguro mga 5 metro yung distansya namin sa kanya. Doon ko pa lang siya mapipicturan. Beyond that, nandito yung mga kwan. Pero kami, pati sapatos namin, pati medyas, pinatanggal mo na lahat yan. Lahat ng bag, lahat ng camera, dinan sa x-ray machine yan. Baka yung camera kasi pwedeng to na by baril. Yan yung iniisip nila. Ganon kahirap lapitan, ganon katindi. Ibig sabihin, sa tao ba lang ito, isang presidente, yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang very untouchable na tao pa lang ito. Ganon katindi, mga kapatid. Kaya sabi ko, sa isip-isip ko noon, tao lang ito. Masyado nilang pinuprotektahan, masyado nilang pinipraise. Kasi nga presidente, mga kapatid. Verse 2. Sa pamagitan din naman niya, magkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamagitan ng pananampalataya. Mahalaga ang pananampalataya. Sa biyayang ito ay dyan, nagsisilagi tayo. At nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Ano bang kaluwalhatian ng Diyos? Makikita natin, mga kapatid. Malapit na, mga kapatid. At sigurado, mga kapatid, na sa ating panahon, mangyayari yung ang kaluwalhatian ng Diyos. Nakalimutan ko sa Peter yung may yung palagi sinasabi ni Pastor, pagka-sacerdote. Tunay, hindi naman. First Peter. Natapwat kay isang lahing hirang, ito mga kapatid, isang makaharing bansang banal, bayang pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang karangalan. Ito, niyong tumawag sa inyong mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Yan yung kaluwalhatian ng Diyos, mga kapatid. Sinong magpapahayag? Yung lahing banal, sabi ni Pastor, hindi Israel yan, mga kapatid. Yung mga taong, kaya, sino bang magaling magpuri, talagang magpalito?
na tama lang yung tumalon ka kasi nararamdaman mo yung kalwatian ng Diyos, pero hindi sapat po yung mga kapatid. Alam niyo, para sa akin, balik mo doon. Verse 2. Nagsisilagi tayo. Sa pamagitan nila magkaroon tayo pagpasok sa pamagitan ng pagbayayang ito, yan, nagsisilagi tayo. Sana nga, na noong nakilala natin yung 5:8, God commanded na pinagkaloob niya ang pag-ibig niya, dapat nagsisilagi tayo. Hanggang ngayon, nandoon pa rin. At nagagalak tayo sa pag-asa. Kasi kung hindi tayo nagagalak sa pag-asa, mga kapatid, walang kwenta yung paglingkod natin. Sayang yung pamasahe nyo na pupunta kayo rito. Sayang yung bihis natin, mga kapatid. Kasi tayo, ang layunin natin ay yung pag-asa. Sasabihin ng natutulog dito, hindi ko alam kung yung iba natison. Natitison dahil sasabihin, ito, ganito ang mangyayari, darating ganito. Oh, wala naman. Noon, narinig ko rin, wala naman. Nawala na ng pag-asa, mga kapatid. Pastor Fred, naniniwala mo ba kayo na darating nga? Sa tingin niyo, tama ba yung mga pinagsasabi niya noon? Sa Biblia tayo, hindi sa tao, mga kapatid. Ayun, nagagalak tayo sa pag-asa. Kasi yung kalulatian ng Diyos na hinangad ng maraming mga lahi, mga kuwan na darating siya na makikita natin, tama bang sabihin na mararamdaman? Pwede rin kasi nagagalak, oh. Talagang hindi lang galak kung nakita mo ang kalulatian ng Diyos na bumababa. Hindi ka lang magagalak, hindi ko alam anong magiging reaksyon ninyo. Baka yung iba sa inyo gugulong sa tuwa. Yung mga iba sa inyo ay baka magtambli-tambling sa tuwa. Totoo po ito. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ng sino man na nakikita ang kalulatian ng Diyos na bumababa, mga kapatid. Dahil nga sa kasaysayan ng Biblia, pumipili ang Diyos. Tingnan mo, Hagay, chapter 2. Pumipili ang Diyos. Hindi lahat ng tao gusto niyang iligtas. Hindi. Naniniwala ko na pipiliin lang niya. Kaya papalat tayo, sinasabi rito, sinasabi ni Pastor, papalat tayo. Hindi lahat pipiliin ng tao, ay ng Diyos. Yun lamang nakita ng Diyos na Hagay. Ah? Oo. H.A. Okay na. Verse 2. Pinakadulo. Hindi ko lang kung 20 o pinakadulo ng tama yung 20. Pero 23 yan. Sa araw na yun, sabi ng Panginoon, na maupok kita'y kukunin o Zorobabel. Ito si Zorobabel. Si Hagay, propeta ito. Mga hari ito. Tama ba? Lingkod, anak ni Sitil, sabi ng Panginoon, na gagawin kitang pinakapanatag, sabi, sapagkat pinili kita, sabi ng Panginoon ng mga huko. Lahi ni Huda itong mga ito, mga kapatid. Tingnan nyo, pumipili ang Diyos. Kaya magalak kayo sa pag-asa, sapagkat yung kalulatian ng Diyos na darating ay pipiliin niya yung mga taong makakasaksi. Gusto nyo bang ganon, mga kapatid? Amen. Sino bang may gusto na makikita ang anak ng tao na bumababa? Kung ayaw nyo, hindi ko alam. Kung ayaw nyo, baka pagkabuhay na maguli ang gusto natin, mga kapatid. Ako, gusto ko, kaya sinisikap ko po, mga kapatid, na sumunod sa salita ng Diyos. Na yung pag-asa, balik mo doon sa Romans 5:2. Wala na. Yung pag-asa na nagsisilagi ako, nagsisilagi tayo, nagsisilagi ang iglesia ito. Nung narinig, kung nakarinig kayo, wala nang mga
maraming mga future. Si Pastor Efrain, turuan niyo na lang yung anak niyo sa Biblia, hindi kung ano-ano. Dahil nga, kulang sila ng kaalaman. Hindi ko alam sa mga kabataan na ito kung anong pag-asa na taglay ninyo mga kapatid. Kailangan mayroon kayong pag-asang tataglayin. Na ano, noon, rapture, tayo hindi ngayon. Hinihintay natin ang kalwalatian ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Salamat sa Panginoon sa mga tawag nito. Ito ang banal na kasulatan para sa atin. Amen. Verse 1 pa lang, marami ng unawa, may antig na sa puso. Amen. May unawa ng ipinapahayag ang talatang ito sa atin. Verse 1 pa lang. Kaya sabi ko sa inyo kapatid ng mga nakaraan, subukan ninyo magbasa ng Biblia. 5 minuto, 3 minuto, 10 minuto, 1 minuto ay mayroon ng unawang dadaloy sa pangunawa ninyo. And sa inyong kalooban, mayroon ng biyayang kikilos. Sapagkat yan ang salita ng Diyos. Okay? Maliban na lamang, kung hindi ka nanalangin, na hindi ka humingi ng patnubay sa Panginoon habang nagbabasa ka, ay wala ka talagang maunawaan, wala kang maintindihan. Sapagkat walang patnubay ng Santong Espiritu. Amen. Salamat sa Panginoon dahil nga nandyan palagi ang banal na Espiritu ng Panginoon na sa atin ay pumapatnubay. Amen. Kaya sa bawat talata na ating babasahin ay mayroong pagkilos ng biyaya ng Diyos. Sabi nga, kahit saan mo simulan, Genesis man yan o Revelation, kahit saan ka magbulat. Amen. Kahit yung Habakuk na, dating hindi natin pinapansin. Pero sa kapanahonan pala ay napakahalaga ng pahayag ng propetang si Habakuk. Napakahalaga para sa mga nanampalataya. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Na akalain natin na sa mga talatang ito parang walang ibig sabihin, ngunit sikapin natin, naunawain ng mga nakasulat ang kasulatan at mararamdaman natin yung dakilang biyaya ng Diyos na kumikilos at dumadaloy sa atin. Amen. At ito ang patnubay ng Santong Espiritu na sa atin ay pinagkaloob ng Panginoon. Dito sa verse 5, chapter 5 ng Romans, napakaraming unawa. Napakaraming unawa na inihahayag dito sa atin. Amen? Maraming topic kang mabubuo. Isang kapitulo pa lamang ngayon babasahin. Maraming unawa na kumitulo sa pinagawin. Amen? Sa pamagitan ng pagsunod ng isa, sabi na kanina sa 19, marami ang magiging sakdal. Amen? Napatunayan niya ng ating Panginoong Kristo na sa pamamagitan niya, nung siya'y nagkatawang tao, ginampanan niya ang kalooban ng Ama na nagsugo sa Kanya, sinunod niya ang kalooban ng Ama. Sa Kanyang pagsunod, tayo ang naging bunga. Tayo ay naging inaaring ganap sa harap ng Diyos, inaaring sakdal sa pananampalataya dahil dito sa biyaya ng ating Panginoong Kristo. Ngayon, kung ang unawang kumikilos ngayon sa atin ay siya rin naman nating susundin at ipapamuhay. Amen. Ganon din ang mangyayari. Hindi lang ikaw ang magiging sakdal sa harap ng Panginoon, yung biyaya na sa pamagitan mo na ito ay dadaloy sa iba, sila man din ay aariing ganap ng Panginoon ayon sa kanyang mga salita. Sapagkat kung ang salita ng Diyos sa iyo ay ipinamumuhay mo, ikaw ay magiging hayag sa lahat at kanila rin namang maiintindihan at maunawaan ang pagkilos ng Diyos sa atin ay siyang umiiral. Amen. At anong biyaya ang makikita nila sa iyo at dadaloy sa kanila
Kaya nga sabi ni John, First John, upang malubos ang ating kagalakan. Ikaw na dinaluyan ng biyaya ng Diyos, malulubos ang iyong kagalakan sapagkat sinunod mo ang kalooban ng Diyos. At sila naman na nakatanggap ng biyayang ito ay malulubos din naman ang kanilang kagalakan sapagkat may biyayang dumadaloy sa kanila. Amen. Kaya ito ang marapat sa bawat isa sa atin. Let us be a tunnel of blessing. Amen. Maging pagpapala tayo para sa iba ayon sa pagpapalang tinatanggap natin mula sa biyaya ng ating Panginoon. Purihin ng Diyos, tayo po ay magsitay ng kapatid at tumulog sa Panginoon. Pasalamatan natin ang kagandahang loob ng Diyos sa bawat isa. Patuloy na dumadaloy na pagkilos ng Panginoon ay samantalahin natin. Amen. Minsan lang natin dumating sa atin ang mga pagkakataon. Amen. Maging ang mga talata na dumarating sa atin na unawa, kung maaari, isulat natin sapagkat baka sa mga sa ibang araw, sa ibang linggo, ibang pagkapahayag na ang dadaloy. Kaya mamimiss natin yung mga unawang iyon. Salamat sa Diyos sa patuloy na paglago ng unawang ito. Hindi mo nasabi. Pagin ng Panginoon, ang puso ko ito, hindi mo dito sa iyo. Yes, Lord. Tugod namin sa iyo ang ating puso ng isma. Ang aming oras, ang aming panahon, ang aming katawan, ang aming mga sarili, O Diyos. Ilusin mo, gawin mong biyaya. Iniaalay sa iyo, Diyos, ang araw na ito, ang oras na ito, ang aming mga sarili, na itinataas namin ang karangalan mo sa aming buhay. Ang iyong kabutihan ay aming ipinahayag at pinapatutuo, na ito ay sumasa amin at patuloy na kumikilos, sapagkat patuloy mo kaming iniingatan, patuloy mo kaming pinapatubayan, lalong-lalo na sa iyong mga salita ng katotohanan. Itinuturo mo sa amin ang katotohanan, itinuturo mo sa amin, Diyos, kung ano ang mahusay na karunungan na ito ay tumataloy sa bawat isa sa amin. Patuloy mo pinapatnubayan kami ng iyong Santong Espiritu. Iniiwas mo kami sa mga pangmakan. Dinadala mo kami, O Diyos, sa pagpapala at biyaya na kapangyarihan ng iyong mga salita. Kaya, Panginoon Jesus, aming kinakaglay ang salita mo sa aming mga puso at kaisipan upang mahayagda sa amin ng aming mga pagkilos, ang aming mga pananalita, ang kaluwalhatian na nasa sa amin, ang siyang makita ng mga hindi mananampalataya. Makita nila ang kaliwanagan at taglay namin nasa pamagitan mo. Ito sa amin, O Diyos, ay nagniningning. Matanggap gawa nila ang mensahe, Panginoon, kahit na hindi na kami magsalita, kahit na hindi na kami, Panginoon, maghayag ng mga bagay na ito, ay maramdaman nila, Panginoon, ang pagkilos mo sa amin. Panginoon Jesus, ang biyaya nawa na patuloy na kumikilos at tumataloy sa iglesia nito
ay siyang manahan at siyang mamalagi, sapagkat kami ay umaasa, Panginoon, sa iyong mga salita. At ang salita mong ito ay kagalakan sa amin na nagiging pag-asa. Pag-asa namin sa paglilingkod. Pag-asa namin sa buhay na ito. Pag-asa namin, Panginoon, ayon sa iyong mga kalooban at sa iyong panapala. O Lord, Panginoon, ang mga bagay na ito ay dumating sa amin at nagaganap sa amin na hindi namin inaakala at hindi namin pinlano, O Diyos. Ngunit nakita namin na mayroong kang kalooban at mayroong kang panukala na siyang nangyayari at nasusunod. Mayroon kang salita na siyang nagaganap, Panginoon, sapagkat ang kamay mo ang siyang gumagawa at kumikilos upang kami ay dalhin sa katuparan ng iyong mga salita. At salamat po, Panginoon, sapagkat patuloy mong pinangyayari ito sa amin. At kami, O Diyos, ay narito sa pagsunod at pananampalataya dahil ang iyong salita ay dumating sa amin. Pinusin mo po kami, O Diyos, sa pagganap nito. At kami, Panginoon, ay magkaroon ng pagkakaisa ng pananampalataya, pagkakaisa ng unawa, pagkakaisa, O Diyos, ng paggawa at pagsunod, upang kami, O Diyos, ay maging isa, at kami, Panginoon, ay maging matibay na nagsasama-sama sa aming paglilingkod sa iyo, O Diyos. At nakikita namin, Panginoon, na pinagtitibay mo kami sa aming pagsasama-sama at pakikisa. Pinagtitibay mo kami, Panginoon, sa pamagitan ng tali ng kasakdalan na sa amin ay iyong pinagkakaroon. Salamat po sa iyong kabutihan at magandang loob na patuloy na nananahan sa amin. At kami rin, Panginoon, ay sinisikap namin na manahan sa iyong mga salita. Dahil alam namin na ito lamang ang makapagpapasakdal sa amin. O yung mga salita lamang ang maging matuwid sa amin. Ang iyong salita lang, O Diyos, ang sa amin ay makapagbibigay ng kaunawaan maging sa mga salita mo, O Diyos, na mahirap naman. Kaya salamat sa kabutihan mo na patuloy mo pinagkakaroon sa amin. Patuloy mo nawa, O Diyos, siya sa atin ang mga puso natin sa iyong harapan at masumpungan mo nawa karapat-dapat karapat-dapat piliin at hirangin upang magtaglay at maghayag ng iyong kaluwalhatian at kadakilaan sa pagtatag mo ng iyong kaharian sa buhay. Nawa, masumpungan mo kami na karapat-dapat, O Diyos, na panahanan ng iyong Santong Espiritu. Sapagkat tinatatag mo kami, Panginoon, upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu Santo. Panahan naman palagi sa amin ang pagkilos ng iyong Santong Espiritu. Panahanan kami, O Diyos, upang maging panatag at payapa, upang ang pag-asang sumasa amin ay maging kalakasan at katuwaan namin sa pananampalataya. Purihin niyo, O Diyos. Huwag
God, nakikita na namin, Panginoon, ang pananagumpay na ibinibigay mo sa amin. Naabot na namin, O Diyos, ang kaganapan at ang kalubusan ng tagumpay mo. At salamat po sa kadakilaan ng iyong kapangyarihan na pinahintulot mo po Diyos sa bawat isa. Purihin nga, luwalhatiin nga sa pangalan ni Jesus.